Salamat sa inyong pagdating. Sabihin mo sa katabi mo, natutuwa ako narito ka. Ay, kasama natin ulit si Gideon sa bumalik dito. So, kasama na rin natin si Ate Du, galing sa ibang bansa. Kasama natin ang iba pa na si Tatay Frank at si Nanay Lai. Narito rin ngayon. At saka kanyang mga anak at manugang at apo. Sino pa ang kasama natin? Si Kuya Nick. Sama natin ngayon. At salamat. At siya ay meron ng bagong schedule. Hindi na raw siya nagtatrabaho pag araw ng linggo. Diba? We are blessing. Sabi sa akin ni Jan, si Kuya Jun daw ay sa Marso ay makakasama na rin natin, nami-miss natin siya sa worship team. Okay? Kung sino man yung hindi natin nakakasama, yung mga kaibigan natin, mga nag-aalaga sa kanila, yung mga disciple maker, siyempre dapat ating kumustahin sila, di ba? So maraming mga taga-Mandaluyong maaaring naipit ng selebrasyon. Sana makarating pa rin sila, makahabol. Narito rin pala yung pinsan ni JM. So salamat at kasama ka namin. Dati ay sa ating relational discipleship lang tayo nagkakasama, pero regular na siyang nakasama na natin ngayon. Kasama na rin natin yung ating mga bagong baptize na mga magaganda at malulusog na kapatid. Okay, so thank you for always being present here. And then, naroon si Beverly. Nakatuwa rin ako na. So, I'm missing some more people, but sana yung kung may karamdaman, katulad ni Sister Maki, alam ko ay may pinagdadaanan din health problem. Ipanalangin natin na siya ay muli nang makabalik. Okay? So, hanggat hindi na pupuno ang upuan, hindi na ako mag-message. Kaya, pag-ganap na kayo. Alright? So, si Ate Debbie, pag-pray natin ang safe trip galing sa Butuan mamayang gabi. So, tama ba Kuya Romel? So, salamat at sana ay meron tayong mga first-timers din ngayon. Ang ating ushering team ay hindi kompleto. Okay, so, second Sunday ng The Love Month, di ba? February 9. Sa Sunday, ini-invite ko kayong lahat, lalo na yung mga lalaki. Meron tayong malaking celebration ng kaarawan ng ating pinaka-pioneer na member ng church, si Kuya Emil, birthday niya. Sa kanyang ikapitumpung isa yata, di ba? Tama? 71. Dapat daw, hindi naman nahihiya yung mga lalaki na i-mention ang age nila, di ba? Yung mga babae lang ang ayaw malaman kung ano ang age. Alright, so... yeah. Huwag ko na ipaalala dahil alam ko magka-birthday tayo. Okay, so 4 o'clock ba? 2 o'clock? 3, yun. So, sa 3 o'clock, meron tayong celebration sa Dakong Hapon. So, lahat ng kalalakihan at yung mga babae na, kasi kami, pag nagagather ng mga babae, binabantayan din namin sila. So, kayo rin, pwede nyo kaming bantayan sa Sunday at papakainin din namin kayo. Alright, so may celebration tayo. Kaya lang, sa umaga ay sa Bacoor muna ako. Tapos hahabol ako dito sa Dakong Hapon. Kasama rin natin ang mga taga-Bacoor na kalalakihan sa Sunday. So it's a beautiful Sunday, I believe, at ating ang message na ating maririnig para sa mga may kaarawan at para sa kalalakihan ay sa kay Pastor Jeff Francisco ang gagaling. Okay, so lead ko lahat ng kalalakihan ating ini-invite na join us in celebrating the Lord. So, because it is one of the features o kaugalian ng ating tema ngayon, yung community o sambayanan ng Diyos, di ba? Sa amin sa Taguig ay merong simbayanan ni Maria, okay? Na isang kooperatiba. So, dito sa pinag-uusapan natin ngayon, sambayanan ng Diyos, community of God. At last Sunday,
Sabi sa sambayanan ng Diyos, lahat ay successful, tagumpay. At kung natatandaan natin, ay merong mga features o mga qualities kung sino yung nagiging matagumpay, at ating babalikan yun. Pero ngayong buwan ay gusto kong tandaan natin ang community ng Panginoon, yung ating sambayanan ng Diyos ay merong mga katangian. Sabi diyan sa ating verse, obedient to the Lord. Okay? So kung ikaw ay kasama sa sambayanan ng Panginoon ng Diyos, ikaw ay masunurin sa Panginoon. Pangalawa, sila ay nakakalugod sa iba. This, sabi ni Paul, this makes me very happy. Why? Because Paul was a missionary na sumulat sa Rome, sa aklat ng Romano, sa sulat na to, at sabi niya, dahil sa naririnig ko tungkol sa inyo na kayo ay sumusunod sa Panginoon, ako'y nagagalak. I am happy. Sabi niya, at higit siya, sabi sa verse, I want to be wise. I want you to be wise. Kayo maging matalino sa paggawa ng tama at manatiling inosente sa paggawa ng mali. Pagka inosente, ibig sabihin ignorant or hindi nyo alam gumawa ng mali. So, the ability to distinguish between right and wrong and do what is right is one of the biggest and the best na katangian ng mga nasa sambayanan o community ng Diyos. So, yun ang ating napasimula na pag-usapan. So, ang ating layunin ay ating mga muling i-emphasize sa bawat isa sa atin na, tama ba? Hindi pa umabante. Paalalahanan ng bawat isa sa atin na tayo ay magiging matagumpay na tagasunod, disciple ni Jesus, kung tayo mananatili sa komunidad ng Panginoon. At ipapalawakin natin ngayon. The community of God is not only this congregation. Marami pang miyembro ng community ng Diyos, at ito'y matatagpuan natin sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng mga bayan na nakarinig na ng mabuting balita. So when we talk about the community of God, we are not limiting ourselves sa ating kongregasyon na ito. There is community of God somewhere over here. Katulad ni tayo. Tayo ay naririto. Diyan sa kabilang kanto dyan ay meron ting isang simbahan dyan. Pangalan ay Church of Christ. Sila rin ay community of God. Pagdating noong sa kanto ng Diyan, meron katulad natin. Diyan Street sa Makati. Kilala ko yung namit ko yung pastor doon. Sila rin ay isang community of God. Okay? Ang distinguishing kung community of God o hindi ay isang simpleng bagay lamang. Kung kinikilala nila na si Kristo lamang ang tanging Panginoon at tagapagligtas, at ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya na pinagtinanggap ng mga taong naroroon, they are part of the community of God. So, sabi dito, pagka ikaw ay bahagi nito, ikaw ay you will survive and even become victorious. Kasi gumisan, yun nga, napakarami naniniwala na hindi importante na ang iglesia. It's between me and God. Kung ano nararamdaman ko ako sa presensya ng Diyos, it's all enough. Pero alam natin, simula kahit sa maliit na tahanan sa bahay, mako-cover natin mamaya, yun ay isa ng community ng Panginoon. So, ang ating simbahan, ating pamilya ay pwedeng isang maliit na bahagi ng community of God. So, ngayong araw, ating papalawakin ang ating pinag-uusapan tungkol sa mga bahagi o miyembro ng community ng Diyos. Ang title natin ngayong umaga, Characteristics of the Members of God's Community, o mga katangian ng mga miyembro ng komunidad o bayan ng Diyos. Okay, so, gusto ko matandaan natin ngayong umaga na your service and support to anyone is the best way to lead them to the Lord. Sabi niya, dahil yun nga, pagka wala tayong common thing. Ang common thing natin, we believe in Jesus Christ and we believe in the salvation by grace. Then, kung yung iba hindi pa naririnig ang katotohanan na ito, sabi niya, ang ating paglilingkod at suporta
sa mga tao, kahit sila hindi pa bahagi na sabihin natin natawag nating katawan ni Kristo, dahil wala pa sila doon sa relasyon sa Panginoon, madadala natin sila pag merong nangyari sa kanilang buhay dahil sa atin o dahil sa iyo. Ba? Do you believe in that? Ba? Dahil sa iyo, maraming makakakilala sa Panginoon. Dahil sa iyo, ang iyong pamilya ay magiging bahagi ng katawan ni Kristo. So, at ang paraan ay hindi lamang turuan sila, kundi sabi diya ay paglingkuran at alalayan. It's about discipleship, pagkakaroon ng pagiging alagad ng Panginoon. So, the goal is not to attract people to you, but the goal is to lead them and be attracted to the Lord. Tandaan natin yun, di ba? Di tayo nagdadala ng ating sarili, ang dinadala natin ay ang Panginoon. So, noong Sunday, napag-usapan natin na ang victory, ang tagumpay sa buhay, ay nakamtan ni Apostol Pablo dahil dito sa kanyang mga, sabi sa Romans 15:14, meron siyang mga kasama, partners, di ba? Katulong. At ang kanyang description, siya mismo ang nagsabi sa verse 14, babasahin ko muli sa ang Biblia na ang Pinoy version. Sabi dito, mga kapatid, sure na ako talagang mabuti kayo at matalino at kaya niyong turuan ng isa't isa. Yun ang sinasabi niya. Mabuti, matalino, kaya niyong turuan ng isa't isa. Di ba? So, we can learn from each other. Huwag natin kakalimutan yon. As we learn from each other, so tulad na pinag-usapan natin noong linggo, tayo ay hindi lamang lalago sa ating pananampalataya, kundi magiging matibay at matatag tayo. At higit sa lahat, yung mga plano natin, yung tinatawag natin quote, ambition, ay magiging ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? Ang tao walang ambition o walang vision about his future ay siyang pinakakawawa sa lahat. Tawag natin sa kanya ay fatalistic. Bakit? Dahil sabi niya, ibig sabihin noon, tatanggap na natin talagang ganyan na lang yan. Naalala ko si Pastor Ed Lapis, nalulungkot ako sa nangyari sa kanya. Sabi niya ay, kung ikaw ay pinanganak na mahirap, wala kang kontrol doon. Pero kung ikaw ay manatiling mahirap at na maging lalo ka pang mahirap hanggang sa huling sandali ng iyong buhay, may may pagkukulang ka na. Di ba? Kasi binigyan ka nga, tulad ng pinag-usapan natin last Sunday, kanya-kanya tayong kakayanan. So we can be good on that gift na binigay sa atin ng Panginoon. Tayo ay lahat ay naturuan. We've been filled with knowledge from our parents, from the church, from the school. So, kung puno tayo ng karunungan, pwede tayong maging wise. Di ba? Ano bang ibig sabihin pagkakaiba ng marunong at saka, ano ba sa Tagalog ang wise? Ikaw maraming alam at marunong. Di ba? Yung full of knowledge, maraming alam, pero di naman ginagawa, hindi wise. Okay? Pero naman meron din namang wise pero walang alam. Diba? Natawag natin sa ibang term ay wise magulang, di ba? Yung hindi ko na-explain. Tumawa kayo, ibig sabihin naintindihan niyo yung gusto ko sabihin, di ba? Pero pagkahapon, naalala ko lang. Pagkarawang hapon ay tumatango din yan sa kanilang kultura, ibig sabihin naiintindihan niya ang sinasabi mo. Pero kapag siya'y tumawa, ibig sabihin hindi niya naiintindihan ang sinabi mo. Yun ang natutunan ko sa pakikipag-deal sa mga Hapon doon sa aking trabaho. So pag tumatawa ang Hapon, ibig sabihin hindi ka niya naiintindihan. Pero pag nagnanad siya na gano'n, naiintindihan ka niya. Mas maganda ang mga Hudyo. Pag ang mga Hudyo gumaganon, nananalangin. Okay?
Pag ang Pilipino nakaganon, natutulog. Ay? Para kasing tulog kayo lahat eh. Kaya kahit kahiya-hiyaman ay medyo pinigising ko lang kayo. So, yan ang mga qualities ng partner ni Paul. So ngayon, sa chapter 16 ay bibigyan niya ng pangalan. Yung mga itinuring niyang bahagi ng mga kapartner niya. Siya ang pag-uusapan natin ngayon. So sa chapter 16, sa last chapter na tayo, ng aklat at sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. So makikita natin, babasahin ko muna. At gusto kong habang binabasa ko, kung meron kayong Bible, ay buksan nyo rin nyo sa inyong sariling translation dyan. Chapter 16, 1 to 16. Habang ating pag-uusapan yung nakasulat niya sa ating slides. Okay, so sabi dito sa Pinoy version, mga personal na greetings o mga personal na pagbati. Okay? Sabi sa verse 1, pinapakilala ko sa inyo si Phoebe, kapatid natin siya, okay siya, at nagseserve siya sa church sa Cenchrea. Okay? I-welcome nyo siya sa Panginoon kung paanong bine-welcome ang isang Christian. Okay? Tulungan nyo siya sa abot ng makakaya nyo kasi marami siyang natulungan at isa na ako doon. Okay? So verse 3, pakisabi, hello, kina Priscilla at Aquila. Mga kasama ko sila sa pagsaserve kay Christ Jesus. Nilagay nila sa panganib ang buhay nila para sa akin. Nagpapasalamat ako sa kanila, pati na rin ang lahat ng mga churches ng mga Gentiles. Pakisabi na hello sa church na nag-gather sa bahay nila. Tingnan natin, nag-gather sa bahay nila. So, ang church nila ay nasa bahay. So, house churches. Sabi sa verse 3, verse 5, pakisabi rin, hello din sa kaibigan si Epanetus. Siya ang unang nagniniwala kay Christ sa Asia. Ikumusta niyo ako kay Mary. Nag-serve siyang mabuti para sa inyo. Kumusta din ako kina Andronicus at Junia, mga kapwa ko Jews na nakasama ko sa kulungan. Kilala sila ng mga apostles at nauna silang naging Christian kaysa sa akin. So, pioneers. Okay? So, sabi sa verse 8, kumusta rin kay Ampliatus, ang mahal kong kaibigan at kapwa ko Christian. Although sa ibang translation ay parang Jew. Siya rin ay Jew. Siya ay hello kay Urbanus, kapwa nating worker kay Christ, at kay Stakis, ang mahal kong kaibigan. Imusta din ako ay Apeles, napatunayang tapat siya kay Christ. Kumusta rin sa pamilya ni Aristobulus. Pinabati ko rin ang mga kamag-anak kong si Herodion at ang mga Christians sa family ni Narcissus. So mga Greek na ito, pangalan nila ay mga Grego. Okay, hello kina Tripena at Triposa na mga servant ng Panginoon. So kung magkakaanak kayo, pwede niyong gamitin itong mga pangalan na ito, biblical, di ba? Hello sa mahal kong kaibigan si Persis. Marami siyang nagawa sa paggaway ng Panginoon. Binabati ko rin si Rufus. Okay? Siyang mahusay na servant ng Panginoon, pati pa rin ang nanay niya na parang nanay ko na rin. Okay? Binabati ko rin si Asyncritus, si Phlegon, si Hermes, si Patrobas, si Hermas at ang lahat ng mga Christians na kasama nila. Pakigreet din si Philologus, Julia, si Nereus at ang kapatid niyang babae, at si Olympas at ang lahat ng pinili ng Diyos na kasama nila. Okay? Sabi 16, i-greet niyo ang isa't isa na may pagmamahal. Sa English, greet one another with the holy kiss. Kinukumusto kayo lahat ng mga churches ni Christ. Okay, so, sabi natin, napakarami namang pangalan yan. 27 in all. Pag binilang nyo, 27. Parang sa Matthew, napakaraming mga pangalan. So, anong significance noong mga pangalan at noong mga pagbati na ito? Okay, so, kumbaga nasa naririto, lahat ng naririto ay binati, gabatiin ko, sabihin ng pangalan, at sabihin kung ano naging kaugnayan, anong nagawa ng tao na yan, especially kay Paul. Okay, so, yan ang community. So,
Ano yung mga katotohanan tungkol sa kanila? Naririyan ang sa ating slides ngayon. The members come from different status, different nationalities, and different backgrounds. Merong mayaman, merong mahirap, merong lalaki, merong babae, at merong hindi natin maalam dahil sa pangalan nila kung babae o lalaki. Isa doon si Junia. Kasi maraming doctrinal problem dahil sa pangalan niya na pinagtatalunan ng ibang mga grupo. But this is not our topic today. So, kaya hindi maiiwasan na sa katawan ni Kristo, kahit sa isang maliit na kongregasyon, naroon lahat yung spectrum or kung ano yung kalagayan sa buhay. Okay? Makikita rin natin, merong matagal na, merong maaring baguhan pa. Merong Hudyo, merong Hentil. A common thing about all of them, sabihin ko na ay, lahat sila ay nakasama at maaring naturuan ni Apostol Pablo. Mamaya, yung ibang detalye pag-usapan natin. Pangalawa, ano ba yung tunay na mga true members have only one agenda: to honor and serve the Lord. Diba? Ang kanilang layunin lamang, kaya sila'y nagkasama-sama, ay sapagkat gusto nilang parangalan at paglingkuran ng Panginoon. At ang paraan nila ay yung paglilingkod sa isa't isa. Kaya nga sabi ni Paul, they are very, very helpful sa akin. Kasi alam natin, si Paul, pinag-usapan natin nung last Sunday, naglakbay siya noong ang gusto niya ngayon ay ang kanyang bagong plano makarating sa western part of Rome. Kasi diba, it is an empire. Yung eastern part na kinalalagyan ng Corinto, na kung saan siya sumulat sa Roma, lang sulat sa mga taga-Roma, ay na-cover na niya yung tinatawag nating silangang bahagi ng imperyo ng Roma. So ngayon, papunta na siya sa Roma, ang kanyang pangarap ay makarating pa doon sa Italia, sa Espanya, sa Germany, at iba pang mga lugar. So, ayon sa tradisyon, ay nakarating siya sa Spain. Pero umalik siya, nagpalit kasi ng hari at eventually pinutulan siya ng ulo ni Nero. Gano'n na nangyari sa kanya. So makita natin, kahit alam niya na siya nanganganib ang buhay, meron siyang mga tao na katulad din niya na mga kasama na walang ibang layunin kundi paglingkuran ang Panginoon. Okay? Pangatlo, the members demonstrate love for each other. Sila ay nagmamahalan sa isa't isa. Why? Bakit masabi? Kasi sabi nga ni Paul, napakaraming ginawa ng mga taong ito para sa akin at para sa iba. So, ito yung mga katotohanan. So, ating himayin, let's go deeper. Okay, sino ba itong pangalan? So, sa 16:1 and 2, mayroong isang pangalan, babae, Phoebe, o Phoebe. Okay, so ay isang babae. Sabi diyan, I commend to you our sister Phoebe, who is a deacon in the church in Cenchrea. Diba? So makita natin dito, talagang panahon-panahon may mga babae na naglilingkod at nagtapat sa Panginoon. Okay? Siya ay isang diakonesa, dahil babae. Sa Greek, ang pagkakatalagang term na ginamit ay diakonos. Ang ibig sabihin ng diakonos, merong qualification ito doon sa 1 Timothy chapter 3, isang babae na kagalang-galang, maayos ang pamilya, tang sabi ng kasaysayan, siya rin ay isang merchant. Siya ay may kakayanan, may mayaman ang babae na ito. Siya ay papunta noon sa Roma. Why? Because he was the one who was entrusted to bring the letter to the Roman congregation. Okay? Babae ang pinagdala ng letter to the Romans. Simple ba yun? Ngayon, simple na lang, di ba? Pagka meron kang iPad or iPhone, narito yung Bible, Old and New Testament, kaya sa bulsa, di ba? Noong panahon na yon, pag may dala kang sulat, kahit ito'y 16 chapters lang, volumes to. Maaring ang timbang nito ay several kilos kasi sinulat sa kamay sa papyrus. Ano yung papyrus? Yun yung pinagsimulan ng papel. Di ba? Handwritten. So yung sa kanyang katapatan, sabi ng Panginoon, sabi ng Paul sa mga taga-Roma, tanggapin niyo siya, welcome her in the Lord as
The one who is worthy of honor. Diba? Karapat dapat igalang kasi siya nga ay inilagay ang kanyang pangalan sa kanyang buhay sa risk na sa pagdadala ng sulat. Di ba? Ang mga barko noon, hindi katulad ng barko natin ngayon, di ba? Ang barko noon ay maaaring hindi as equipped. Wala na siguro, hindi ko alam po, mayroong doong, di ba sa ating mga barko ngayon, mayroong first class, may second class, mayroong deluxe, ano pa, yung mga kwarto. Pero noon, bangka lang na malaki, sails. So, pagka binagyo, ang napakalaking responsibility kapag hindi iningatan ni Phoebe yung aklat na sinulat na walang kopyang iba. Di ba? Hindi pa na i-reproduce, handwritten ng isang si Silvanus ang pangalan ng sumulat nito, hindi si Paul. Kaya nga doon sa ibang sulat niya, sa bandang portion, sa bandang huli, sabi niya, I wrote this with my handwriting. Pero yung iba ay isang lingkod, si Silvanus ang sumulat ng sulat na ito. Kaya makita natin dito, meron talagang bahagi ang kababaihan sa ministeryo ng Diyos. Sabi nga natin, sila yung second Holy Spirit sa mga kalalakihan, di ba? Yung hindi nakikita ng mga kalalakihan, nakikita nila. So sabi niya, is worthy of honor. Sabi niya, welcome her in whatever she needs. Kung anong kailan. Help her pala. Tulungan niyo siya. Kasi mabigat nga yung daladala niya. Kasi pa siya ay magiging, lahat ito ay, sila sa sulat na ito, lahat nga na magiging miyembro na ng church sa Rome. Tandaan natin, ito yung pagkakaiba bakit sinulat. Dati sila mga kasama ni Paul sa iba-ibang lugar, yung iba'y nakulong, nakasama niya, ngayon ay sila ay nasa Roma na. Di ba? Para tayong mga Pilipino, alala ko, sabi nila, pagka nasa Middle East, nasa Saudi, ang term natin, nasa Saudi pa. Pero pagka nasa Amerika na, nasa US na. Diba? Nagbabago, di ba? Yung sa dati ay hell, ngayon nasa heaven. Hindi siya ito, syudad. Pero ngayon, nalipat na ang hell sa Los Angeles, di ba? Siguro, alam niyo yung sa laki na nasunog, yung mga celebrities, ang lalaki ng bahay nila. Nakakapagtaka, merong isang nakalibre, hindi nasira ang bahay. Hindi ako nagkakamali, ang bahay din ni Steven Spielberg sa Mudyo, hindi rin nasunog. Kataka-taka. Diba? Iba talaga pagka-Hudyo. Pero dito ang Hudyo ang roots, si Nanay Lai. Alam ko, Hudyo ang kaya tingnan niyo, ha? Ganda-ganda, di ba? Maganda lang itinigay, ha? 1/16 na June, si Gay, Sister Gay. Napakapalad ni Brother Dex, di ba? Favored ng Diyos yan. So, alagaan mo mabuti. Alright, so, ang kapatid, anuman ang lahi, anuman ang pinanggalingan, sa patulad ni Phoebe, ang sabi dito, i-welcome natin. So, yun ang isang feature ng community of God. Ako natutuwa sa feedback na narinig ko kay Brother Gideon. Sabi nangako siya sa bagong kasal ngayon na babalik siya at narito siya. Si Gideon ay taga Apayao. Okay? So, at welcome pang bumalik-balik habang naririto ka sa Makati. Kaya nga, ang isang bagay na kailangang matyak natin, mapalipat man tayo ng anumang lugar. I believe some of us here, sometime soon, may be living in other places, maybe in Manila, in the Philippines, or everywhere in the world. Pero ang vision natin, saan man kayo makarating, we will be intentional disciple makers. Yun ang ating vision. Diba? Gusto ko makarating ko kayo sa ibang lugar. Pero katulad ng mga lalaki at babae na na-mention ko, hindi sila taga-Roma, pero in-endorse ni Paul sa Rome.
a Roman church. Kaya kung may pupuntahan kayong ibang lugar, talk to your pastors. Baka sakaling matulungan kayo. Gusto ko ipagmalaki sa inyo, aking anak pumunta sa Singapore, 17 years old. Pero the very first thing na hinanap niya pagdating doon, yung church na mag-aalaga sa kanya. Okay? So hindi kami natakot dahil there is a community that will take care of her. Okay? So tayo, minsan, napalipat lang from Cavite to Bulacan. Nakalimutan na si Lord. Kasi hindi nga nagpaalam dahil hinila lang naman na naging ka-partner na hindi ka panampalataya. Mahirap. I'm speaking for my experience. Mahirap talaga kung ating magiging kabahagi sa buhay ay hindi naiintindihan ang ating pinaniniwalaan. Kaysa walang relasyon sa Panginoon. So si Phoebe, tanggapin ninyo. So tuloy natin. Marami pang pangalan dito nakasunod. Yan, medyo maliliit ang pagkasulat. Pero may Bible naman kayo. Sabi niya, at least 27 people were greeted by Paul and they were just, tawag nating lumipat doon sa Rome galing sa iba-ibang lugar. Bakit ko nasabi? Kasi sila ay hindi naman nakulong si Paul sa late, no, ang sulat na ito bago siya makulong at makarating sa Roma. Pero meron nabanggit niya, sabi niya na siya ay nakasama niya sa kulungan, di ba? Balakin natin dito. Okay, so sabi diyan, give my greetings to Priscilla and Aquila. Sino ba ito? My co-workers in the ministry of Christ Jesus. Si Priscilla at Aquila ay katulad ng negosyo ni Paul. Sila ay tent maker. Pinalaya sila ni Claudius galing sa Rome, pinaalis ang lahat ng mga Hudyo sa Roma. So nagkita sa Corinto. Habang nasa Corinto sila ay naging magka-partner sa trabaho, sa negosyo, tent maker. Ngayon, si Priscilla at si Aquila ay naroroon na uli sa Rome. Kaya pinababati. So ito'y panahon na ni Nero. Namatay na yung dating emperor. So bumalik na ang mga Hudyo sa Roma. Yun ang background ng ating pinag-uusapan. Yan. Sabi dito, the church that meets in their home. So, ibig sabihin, itong mag-asawa na ito, kasama na yung kanilang negosyo na paggawa at pagbebenta ng, ano tawag sa Tagalog sa tent? Lona po. Ano? Lona, yung kanyon, yung tarpaulin. Ano? Ano tawag sa ano? Tolda, yun. Bibenta ng tolda. Okay? Pero kung ang bahay niya, kasi may kakayanan sila, yun ang church nila. Okay. May bahay ka ba? Taas ang kamay ng may bahay. Ah. Nahihiyan, kinakabahan sa itatanong eh. Taas ang kamay ng mayroong bahay. Talagang alanganin pa rin. Ang tanong, merong bang church na nagtatagpo at nagmi-meeting sa bahay niyo? Okay? Kasi ang church, hindi building. Ang church, tao. Kaya pag merong dalawa o tatlo na nakatira sa bahay nyo, whether small or big, pwede nang maging church. Pwede maging iglesia, simbahan. Okay? And there is big blessing kapag maniwala kayo sa akin, karanasan ko to. Kahit noong wala pa tayo small groups, may meeting sa bahay namin, mga kasama ko sa opisina. So, hindi naman sa pagyayabang, lumaki yung bahay ko. Sa kasalukuyan, wala na masyadong meeting, kaya paliit ng paliit, nalalaglag yung mga kesyo. Kaya lumilipat kami. Pupuntahan namin ang iba sa inyo sa mga bahay nila.
Because kung saan pinag-uusapan at luwalhati ang Panginoon, merong pagpapalang dumadaloy. Okay, so kung magtatayo ka ng bahay sa ibang lugar, gawin mong church. Alam niya na siguro ang ibig ko sabihin, di ba? Welcome people. Para marinig. Ako natutuwa doon sa aming dalawang katulong. Ang ingin nila sa umaga. Tugtog ng tugtog. Ang tugtog nila noon, yung mga sayaw ng Bisaya. Very popular si, ano pangalan? Si Yoyoy Villamen. Tsaka yung iba pa. Lately na, natutuwa ako. Worship song ng pinapatugtog nila. So, the presence of the Lord. Amen? So, ito yung sabi dito, tanggapin niyo sila. Sabi pa diyan, sabi niya, my dear friend Epenetus is the first person from the province of Asia to become a Christian or a follower of Christ. Diba? So, nanatili si Epenetus. Isa pa lang ang aking nakilalang pangalan ay ganito. Isang Diakono dati sa Alfonso. Matagal nang namatay. Okay, so Epenetus. Pero ang maganda niya, sabi niya, nanatili siya. He became the first Christian in the province of Asia. And ngayon ay nasa Roman na siya. So, pangalawa, sabi dito, si Mary, si Mariam sa Latin, Mary sa Greek. Sabi niya, he is very helpful and worked hard for your benefit. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya sa pakinabang. So, maaaring si Mary ay involved sa gawain ng fundraising para sa church nila. Then, sabi dito sa sunod, sabi niya, si Andronica at Junia, yun nga, pinagtatalunan niya kung babae o lalaki si Junia. Sabi niya, my fellow Jews, mga Hudyo, who were in prison with me. So, kung Junia man ang pangalan, kung siya ay nakulong, nakasama ni Paul, hindi ko alam kung saan, parang lalaki. Kaya lang sa atidad, pagka A ang pangalan, A ang dulo, babae, di ba? Tama ba? Pero merong iba, di ba? Ako may kilalang ang pangalan na Leonides, merong babae, merong lalaki. So, pinagtatalunan na si Junia ba ay babae o lalaki? So, kung siya ay katulad ni Aquila at ni Priscilla, mag-asawa, maaaring ganito rin sabi dito, sila ay nakulong kasama ni Paul. Sabi niya, greet Ampliatus, my dear friend in the Lord. Kaibigan ko sa Panginoon. Sabi niya, sabi pa dito, a good man, Urbanus, our co-worker in the Christ and our friend in the Lord. Diba? Greet Apelles, a good man whom Christ approves. Diba? Isang mabuting tao na na-approve ng mga kanyang makakilala. Kasi ganito, gusto kong bigyan natin ng diin yan, di ba? Merong sa atin siguro na approved by the Lord but hated by neighbors. Kung mo tingnan ng katabi mo, hindi siya yun. Nasisimbahan lagi pero sinusukan ng kapitbahay. Kasi tinatapunan niya ang basura, yung kapitbahay. Pag may nangyayari sa kabila sa kapitbahay, kinakalat niya sa buong community. Siya yung number 1 marites, di ba? Lahat ng nangyayari sa kapitbahay, pinag-uusapan. So dito maganda yung siksik po. Our fellow workers, sabi niya, approved by the Lord and approved by His friends. Okay? By neighbors. So, tanongin mo sarili, ano kayang klaseng kapitbahay ako? At higit sa lahat, anong klaseng kasambahay kaya ako? Tuwan-tuwa ba asawa ko sa akin? Sa tuwa, kinukurot-kurot lagi ako. Hindi ako yung ako kinukurot. Alright? So, anong ibig ko sabihin? Iba-ibang maturity, but there is a common thing.
sabi natin kanina, they are winning the favor of both God and men. Pinatuluguran siya ng Diyos at ng tao. So, ang tanong ngayon, how can we be like them? Diba? Paano tayo magiging katulad nitong mga lalaki na ito na babae na mention ni Apostol Pablo? Maaaring tayo mangyayari sa takdang panahon at alam, tayo malilipat din sa ibang lugar. Tayo ba'y pwedeng i-recommend ng iba? Diba? Baka mamaya recommendation hindi ka tapos dulo. Mag-iingat kayo. Kasi may utang yan sa akin, hindi pa nagbabayad. Ha? Amen? So, favor of God and men. That's our goal. That's our goal of maturity. So, how can we be authentic community members? Ilang linggo na natin yung pinag-uusapan ito. Number 1, learn to accept. ABC, makikita nyo mo naka-underline ay nagsisimula sa ABC. Number 1, learn to accept one another. Tanggapin natin na iba't iba ang ating pinanggalingan, iba-iba ang ating level ng maturity. Hindi natin dapat hanapin yung wala sa kanya na hinahanap natin. Kasi nga, ang ating objective sa ating dito, di ba sa Philippians chapter 4, tayo ay sabi binigyan ng iba-ibang kakayanan. Ano ang objective ng kakayanan na yon? Para tayo ay maging pagpapalakas at pagpapatibay ng isa't isa. So, ibig sabihin, given na iba-iba ang antas ng ating kakayanan at ng ating maturity. Pero lahat tayo, sabi sa Ephesians chapter 4, verse 12, yata yun. Tama? Sabi dito sa Ephesians 4:12 to 13, okay? Sa ginawa niya takto para maging ready sa pagseserve ang lahat ng taong pinili ng Diyos at para palakasin ang katawan ni Kristo hanggang maging united tayo sa faith at pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang mag-mature tayo at maging perfect kagaya ni Christ. So, talagang sa loob ng bahay-sambahan na ito, malaki man at maliit, tayo ay iba-ibang antas ng maturity. Edad, hindi lamang ng edad, kundi ng spirituality. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, welcome nyo siya. Welcome. Tanggapin ninyo, accept one another. Pangalawa, be equipped to become a disciple of Jesus. Ito yung ating pinagdidiinan talaga. Di tayo dapat manatili na kung dati ito lang ang ating alam at ito lang ang ating kaya, gusto natin tumaas ito. Kasi sabi nga dito sa ating binasa, tayo ay maging pampalakas ng loob at sabi nating umaakay sa iba. We are here for each other. Merong mahina, merong malakas, merong iba-ibang kakayanan, pero ang sabi, tayo ay magtutulungan para tayo ay maging Christ-like. Diba? To become a disciple of Jesus. Pangatlo, cultivate respect for others. Diba? Anong ibig sabihin ng cultivate? Kahit hindi pa karagalang-galang sa ating paningin. Dahil kaya meron tayong mga kaugalian na kuminsan ang paggalang natin ay dahil sa kanyang titulo. Diba? Kasi ganito siya, engineer siya, doktor siya, pastor siya. Kung ano-ano pa. Lawyer siya. Hindi mahalaga kung ano yung nakalagay sa titulo sa pangalan mo. Ang mahalaga, ikaw ay anak ni Kristo. Amen? Kasi kung minsan tayo binibigyan natin ng ibang, at tayo mismo, kung minsan we behave this way because I am this.
Pero si Kristo sa ating binasa kanina, sabi sa Philippians chapter 2, hinubad niya yung kanyang titulo, anak ng Diyos, para mapaglingkuran tayo. At dahil doon, sabi niya, ang pangalan niya ay iniangat. May suggestion nga ako, siguro, napanood natin siguro yung huling movie natin dito pinanood, di ba? Natatandaan ko, hindi ko nag-strike sa akin yun. Ano title nun, Kuya Michael? Ha? Hindi yun. Doon sa dito sa last year, di ba? Yung babae, noong hindi pa niya nakakasundo at hindi tinutulungan, parang hindi niya, basta hindi niya gusto. Ang tawag niya sa pastor na kabataan pa, youth pastor, ay si Pastor, ano yun, Michael? Hindi ko na matandaan. Di ba yung movie natin? Ano? Alam ko po. Ha? Hindi, The Porch, diba? May title. Pero noong magkasundo na sila, dahil tinulungan noong pastor, yung anak niya, dinrap na lang yung title na pastor. Ako, mas gusto ko tawagin niya lang akong brother eh. Kasi pagka tinatawag niya akong pastor, parang nihiwalay niya sa inyo, di ba? So, simula sa araw na ito, Brother June na lang. Or kahit, pangalan ko na lang, Julian. Kasi di ba, pagka walang title, pantay. You can relate with each other, pero habang may title, indifferentiation. Pantay-pantay tayo lahat. Di ba? Kasi nasa taas ang Lord, di ba? Pagka nasa itaas ang tumitingin sa'yo, tuk-tuk ang nakikita. So kahit anong height mo, parehas lang. Anong ibig ko sabihin? Kahit anong natapos mo, ano man ang kulang sa'yo, parehas ang tingin ni Lord sa'yo. You are a person, a work in process. Of course, tatarto ka ng iba kapag dinadala mo ang pangalan mo. Ang pangalan na dala mo ay Kristiyano. Alagad ni Kristo. Kaya lang meron ka ibang pangalan para ma-identify ka na ikaw yun. Diba? So, si Sister Melanie, siyempre, napagmalaman natin, Sister Dolor, diba? Merong identity, pero sa tingin ng Diyos, sana yung maging po natin, yun nga, cultivate respect. Ano man ang kalagayan niya sa buhay, igalang mo siya. At huwag kang masyadong naghahanap ng special treatment. Yan yung ibig sabihin. Diba? Demonstrate your love for others at ABCD. Accept, become, cultivate, demonstrate. It's not lip service. Kailangan makita natin na ito ang, sabi natin, paraan. So, tandaan natin yung mga bagay na yan. Okay, so, tuloy tayo. So, ating tapusin na. Nahalata ko, nainip na kayo. Mga 2 oras pa. So, pagtatapos, gusto natin ito ang sabi ng ating Panginoon mismo sa Matthew 20:26 to 28. Sabi diyan, whoever wants to be a leader among you must be your servant. And whoever wants to be first among you must become your slave. For even the Son of Man came not to be served, but to serve others, and to give His life as a ransom for many. So, ang paraan para talagang may itaangas natin at lumalim ang ating kaugnayan sa isa't isa, isa lang ang tanong, what can I do for you? Paano ba kita mapaglilingkuran? Prayers? One? Pwede yun. Diba sabi natin, 3 bagay. Prayers, plans, partners. Noong Sunday, panalangin natin ng isa't isa. Pero habang pinapanalangin natin, kung may kakayanan tayo na tulungan ang sino man, dahil alam natin may pangangailangan. Birthday man o hindi. Tulungan natin. Diba?
Pasko man o hindi. So sa Christmas, wala nang raffle. Aga naman yan, Pasko. Paparapol tayo, hindi sa atin, sa iba na lang. Because it is better to give than to receive. Diba? Papasalamat nga ako eh. Napakarami kong nahalata, siguro kulang ako sa paligo. Kaya yung gift na 80% ng gift na natanggap ko this Christmas, bath soap, liquid. Tuwan-tuwa nga ako. Liquid bath soap. Puno yung cabinet ngayon. Wow, nagpaparinig. Tagal pa. But, naalaala. Yun ang importante, di ba? Naalaala ka. It's not the amount that you receive. It's the appreciation and the thoughtfulness. Kasi hindi naliligo, bigyan mo lagi. First, so ngayong araw na to, tanongin natin sarili natin, who among the people around us need your service? Sino ba yung naghihingi na paglilingkod? And everybody actually naghihintay na paglingkuran natin. Maybe encouragement, maybe prayer, and sometimes it's really something physical. Kailangan ng tulong. What prevents you from serving them? Marami nakaka-prevent, di ba? Minsan, sabi natin, wala namang nag-a-appreciate. Tandaan natin, our Master sees what everything that you are doing for each other. Di ba? Matanggap mo man ang appreciation o hindi, do it because it is right. Di ba sabi natin kanina, wisdom is applying your knowledge to do what is right. And what is right is what is written in the Word of God. So ngayong araw na ito, as conclusion sa ating message, awitin natin yung talagang lagay mo sa puso. Make me a servant. Gawin mo akong lingkod mo, Panginoon. Sa ang paraan, hindi yung katulad ng ginagawa ko. You don't need to preach any good sermon. You just do something para malaman na ginagawa mo ang bagay na yon dahil alam mo kailangan nila at mahal mo sila. Mahal sila ng Panginoon. So tayo tumayong lahat bago tayo manalangin. Ulitin natin ang make me a servant. Ito yung buod ng mensahe. So lahat ng miyembro ng community ng Diyos ay mga servants. Naglilingkod sa Panginoon at naglilingkod sa isa't isa. So, kalimutan mo na kung ano man yung naging karanasan mo sa paglilingkod. Do it because Jesus did and serve those who do not deserve. Tayo yun. Sabayan natin ang ating worship team. Servant on me, Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Let's do it faster, ba? Bilisan mo kaya. Make me a servant, yung may sigla naman. Dali. Taas na ba? Those who are weak, and may the prayer of our life always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Let's repeat from the top.
Sana natin, hindi na sa puso natin, sa puso. Open your lips. Let it be your prayer. Called us for servanthood, katulad ng iyong anak na pinadala mo sa lupa para paglingkuran kami, Panginoon. Di pa kami nakarating sa ganong antas, Panginoon. You're still working in us. Open our eyes, open our hearts, move our hands para makita namin ang aming bahagi. Di lamang sa ministry sa church, kundi sa paglilingkod namin sa aming mga minamahal sa buhay. Gawin mo pong simbahan ng bawat tahanan na tinitira namin. Simbahan dahil doon tinataas ang pangalan mo. Dahil doon naririnig ang katotohanan tungkol sa iyo. Dahil doon nararanasan ang kabutihan mo sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga naririto ngayon. Lord, ang aming ministry, ang aming mission ay nagsisimula sa aming mga tahanan. Aking dalangin yung mga naririto ngayon na sa kanilang tahanan ay sila lamang ang nakakilala pa sa inyo, Panginoon. Paghusayin ninyo sila. Baguhin nyo ang kanilang buhay. Bigyan mo sila ng pangarap at ng tagumpay sa kanilang ginagawa. Kung sila'y nagsisipag-aral ngayon, bigyan mo sila, Panginoon, ng wisdom at ng karunungan to be the best. Kung sila'y nagtatrabaho ngayon, ay they be generous, at kung sila'y breadwinner ng kanilang pamilya, Lord, nawa yung katotohanan na ginagamit mo sila para mabuhay ang pamilya ay maging dahilan para sila'y magkaroon ng buhay, hindi lamang kabuhayan sa lupa na ito, kundi sa piling mo, Panginoon. Lord, alam mo na ginagamit mo silang blessing sa kanilang pamilya na walang pinakamagandang blessing na may offer ang iyong mga anak ngayon na wala pa ang kanilang mga minamahal sa buhay, kundi pakilala sa iyo sila sa inyo, Panginoon. Give us courage, Lord. At bigyan mo kami na magsalita ka sa aming pananalangin, sa aming pakikinig, upang masabi namin ang katotohanan na ikaw ang tunay na Panginoon at tagapagligtas. Na walang kabuluhan ang aming mabubuting gawa para makalapit sa iyo, kundi lumapit ka sa amin para i-offer ang regalo ng kaligtasan. Lord, I speak blessing sa mga tao na nasa ganong kalagayan ngayon. Kung sila'y nasa isang community ng mga kapitbahay, Panginoon, may they recognize ang iyong mga anak na iba ang kanilang buhay, iba ang kanilang ugali, iba ang kanilang priorities. Huwag nawa silang magkalat ng mga di mabubuting balita, kundi ang kanilang pag-usapan ay ang kanilang kaugnayan sa inyo. Make us a servant, Lord. Gawin mo kaming lingkod na hahayo, magiging alagad mo, babaguhin ninyo, tigit sa lahat, gagamitin ninyo. Katulad ni Apostol Pablo, mahipok nawa namin ang buhay ng bawat kaibigan, kakilala, katrabaho, kanegosyo para makilala ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palain kayo ng Panginoon.